pinakamagandang panahon para humingi, magdua kay Allah subhanahu wa ta'ala ay pagkatapos mo gumawa ng kabutihan. Katulad, halimbawa, kung ikaw ay nag-ayuno, sa iftar, magdua ka, paramihin mo. Dahil gumawa ka ng kabutihan. Nag-fasting ka, nagpuasa ka. Pagkatapos magsala, magdua ka. Pagkatapos mo maging mabuti sa magulang mo, sa nanay mo, pagkatapos mo magsadaka, ang pinakamagandang oras na humihingi ka kay Allah subhanahu wa ta'ala pagkatapos mo gumawa ng kabutihan. At ito ang ginawa ni Ibrahim alayhi salam, kanyang sinabi, Rabbana waj'alna muslimaini lak, wa min durriyatina ummatan muslimatan lak, wa arina manasikana wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim. Si Ibrahim alayhi salam, ang sinabi niya, O aming Panginoon, gawin mo kami, ako at ang aking anak na si Ismail alayhi salam, muslimaini lak, Muslim sa'yo. At ang aming mga angkan, ang mga susunod na lahi, gawin mo silang mga Muslim. Wa arina manasikana, at ituro mo sa amin kung paano mag-hajj. Wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim. At tanggapin mo yung aming pagbabalik loob, Ya Allah, sapagkat ikaw ang nakakaalam at ikaw ang pinakamaawain. Mga kapatid sa Islam, ngayon ay panahon ng Hajj. At ang Hajj ay wajib sa sino mang may kakayahan nito. Walillahi 'alan nasi hijjul baita man istata'a ilayhi sabila. At si Allah subhanahu wa ta'ala ay humihingi ng Hajj sa mga taong may kaya nito. Sa mga taong may kaya nito sa pananalapi, sa kanilang katawan at iba pang mga bagay, kailangan mag-Hajj at pag hindi nag-Hajj siya ay nagkakasala. Wajib. Ito ay kabilang sa mga haligi ng pananampalatayang Islam. Kabilang sa panahon ng Hajj ay ang 10 araw ng Dhul-Hijjah na kung ikaw ay hindi naman nag-Hajj, marapat na paramihin mo yung iyong pag-aayuno, fasting. Kung hindi mo kaya yung siyam na araw, at least sa araw ng Arafah. Sapagkat pinapatawad ni Allah subhanahu wa ta'ala ang 2 taon na kasalanan mo pag ikaw ay nag-fasting sa araw ng Arafah. Kasunod, kaaya-ayang gawin na magkurban, magkatay sa panahon ng Hajj. Bilang pagpapalapit kay Allah subhanahu wa ta'ala at higit sa lahat, sa panahon ng Hajj, wajib. Kung hindi ka man naroon sa Makkah, wajib na kahit saan ka naroon, alalahanin mo ang mga tagpo sa buhay ni Ibrahim alayhi salam. So subhanallah, si Allah subhanahu wa ta'ala ay nagwika, وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِي مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ وَالْفَقِيرَ. Si Allah subhanahu wa ta'ala nagwika, ipanawagan mo ika sa mga tao na dapat silang mag-Hajj, magpuntahan doon sa Baitullahil Haram. At simula nang ipinanawagan ito ni Ibrahim alayhi salam, mula noon hanggang ngayon, ang mga tao ay hindi na napuputol sa pagpunta doon sa bahay ni Allah subhanahu wa ta'ala sa Makkah. At liyashhadu manafi'a lahum. Bakit? Nag-Hajj ka man o hindi, kailangan masaksihan nila ang mga bagay na nakakabuti sa kanila. At ang tinutukoy dito, kasaysayan ni Ibrahim alayhi salam, at kayo ay mag-alay ng hayop, sapagkat yun ay nagiging dahilan para kayo ay malapit kay Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid sa Islam, bakit ginawa ni Allah subhanahu wa ta'ala na wajib alalahanin ang mga tagpong ito sa buhay ni Ibrahim alayhi salam? Taon-taon! Hindi ililipas ang taon na dumaan sa buhay mo, kailangan na alalahanin mo na merong isang propeta, nabi, na nabuhay ang pangalan Ibrahim, na may nangyari sa buhay niya, dapat mong alalahanin taon-taon. Bakit? Kung magkakaroon tayo ng pagkakataon, makapaglakbay sa iba't ibang lugar ng mga Muslim, makikita natin ang 2 uri ng suliranin. Una, na ang bawat Muslim sa bawat lugar
ay may kanya-kanyang magkakaibang problema. Katulad ngayon sa Syria, kung paanong tumatakas yung mga tao doon para makaligtas o maligtas nila yung buhay nila. Subhanallah. Kamakailan sa Burma, sa Mindanao, sa Iraq, may kanya-kanyang problema ang mga Muslim sa bawat lugar nila. Yan ang una. Pangalawa, merong isang problema sa Muslim, sa Ummah, na lahat ng lugar magkakapareho dito. Pare-pareho tayong problema nito kahit saan ka magpunta. Ano yun mga kapatid sa Islam? Wallahi al-azim, ang pagkawala ng mga bata sa Islam. Nawawala natin yung mga bata sa Islam. Sa paanong paraan? Sinasabi ng ating mga ulama sa dalawang sitwasyon, sa dalawang kadahilanan. Una, dahil tayo ngayon ay nasa panahon na masyadong materyoso ang mga tao. Materialismo. Ang mga tao ngayon nagpapalit ng cellphone, hindi pa lumilipas ang 6 na buwan. Lahat ng uri ng gadget meron sila ngayon, nawala noon. Masyadong materyoso, 10 taon gulang, alam niya na kung anong gusto niya sasakyan, paglaki niya, kung anong bahay, kung anong gagamitin niya, lahat. At masyado itong makukulay. Hindi nakakaligtas sa mata ng mga tao na masyado nilang minamahal yung dunya. Materyoso. Material. Ito ang isa sa mga dahilan ng pagkawala ng mga bata sa Islam. Nagugumon sa katakot-takot na bisyo. Iba't ibang uri. Sa panahon natin ngayon. Dahilan din ito sa pagkawala ng mga bata sa Islam. Pangalawa, sa panig ng magulang na hindi niya alam yung sitwasyon na nangyayari sa kanyang anak. Ang dalawang ito binabanggit ng ating mga ulama. Una, dahil sa uri ng panahon na masyadong materyoso yung mga tao. At pangalawa, dahil ang mga magulang ay hindi nila naiintindihan kung ano nangyayari sa buhay ng kanilang mga anak. Hanggang sa isang beses, magigising na lang sila na yung kanilang anak ay nagpakalalim sa bisyo. A'udhu billah. At may pagkakataon na yung kanilang mga anak na babae ay nawala sa Islam. At saka nila tatanungin sa kanilang mga sarili, anak, saan ba ako nagkamali? Wallahi, nangyayari ito. Kaya sinasabi natin na kahit saan tayo magpunta ng lugar ng mga Muslim, isang problema na pare-pareho tayo na yung susunod na henerasyon ng mga bata nawawala sa Islam. Si Ibrahim alayhi salam ay sinubok ni Allah subhanahu wa ta'ala ng uri ng pagsubok na hindi naibigay sa atin. Una, pinangakuan siya ni Allah subhanahu wa ta'ala na siya ay magiging ama ng bansa, ama ng mga mananampalataya. Pangako ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang propeta na Ibrahim, ikaw ay magiging ama ng mga bansa o ng mga mananampalataya o ng isang nasyon, isang ummah. Pero lumipas ang mahabang panahon, si Ibrahim alayhi salam ay hindi nagkakaanak. Hanggang siya ay tumanda, ang asawa niya ay tumanda, wala silang anak. At nagdua si Ibrahim alayhi salam, Ya Allah, may pangako ka sa akin na ako'y magiging ama ng mga nasyon o maraming mga tao, magkakaroon ako maraming anak, pero hindi siya nagkaanak. At nang nagdua siya kay Allah subhanahu wa ta'ala, dumating yung pahintulot ni Allah na mapangasawa niya yung kanyang tagapagsilbi na si Hagar at mula doon ay nagkaanak siya. Subhanallah, ang unang pagsubok ni Ibrahim alayhi salam, ang kanyang paghihintay ng matagal na siya ay pinangakuan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sabar. Mga kapatid sa Islam, marami sa panahon natin ngayon, pag may hiniling kay Allah subhanahu wa ta'ala, hindi kayang maghintay. Ang gusto nila makuha at kung hindi nawawalan sila ng pag-asa sa kanilang dua, sa kanilang panalangin kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kung meron man tayong isang titingnan sa buhay ni Ibrahim alayhi salam, ay yung kanyang paghihintay sa pagsagot ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang mga dua. Ito ang una. Pangalawa, pagkatapos magkaroon ng biyaya ng anak ni Ibrahim alayhi salam at siya ay galak na galak bilang isang ama,
Sinasabi ng ating mga ulama na nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan ang dalawa niyang asawa. At mula doon, inutusan siya ni Allah subhanahu wa ta'ala na kuhain, isama ang kanyang mag-ina na maglakbay. At naglakbay si Ibrahim alayhi salam. Dinala ni Ibrahim alayhi salam ayon sa utos ni Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang mag-ina sa lugar na binigyan ng katangian sa Quran, sa lugar na hindi ika natataniman, bato. At yun ang Makkah. Nagpaalam si Ibrahim alayhi salam dahil ang utos ni Allah subhanahu wa ta'ala, iwan ang kanyang mag-ina doon. Nagpaalam siya. Ang sabi ng ating mga ulama, kaagad siyang tumalikod at tinanong siya ng kanyang asawa, iiwan mo ba kami dito, Ibrahim alayhi salam? Iiwan mo ba kami dito sa lugar na walang buhay, walang tubig at hindi natataniman? Sabi ng ilang mga muarrikhin, ng mga nag-uulat ng kasaysayan na ito, naglalakad si Ibrahim alayhi salam at hindi siya sumasagot. Nagsalita ulit yung asawa, iiwan mo ba kami dito, Ibrahim? Sa lugar na walang berde? Hindi siya sumagot. Pangatlong tanong, iiwan mo ba kami dito? Sa lugar na walang buhay? Ito ba ay utos ni Allah? Nang marinig niya yun, tumalikod siya, oo, ito ay utos ni Allah. Kawa-nawa ni Allah subhanahu wa ta'ala ang mga may bahay, ang mga asawa, na pagka sinabi ng kanilang asawa na utos ni Allah ay kaagaran silang sumusunod at nagpapasakop. Subhanallah. Usapin na may kinalaman sa kabuhayan, na marami sa mga kababaihan ang nagiging dahilan ng pag-aaway nilang mag-asawa ay pagwala ng kabuhayan, pagwala ng ipon, pagwala na halos makain. Imbis na magtulungan sila para ma-resolve yung problema, nag-aaway sila dahil nagsisisihan. Pero sa pagkakataong ito, nakakita tayong napakagandang halimbawa nang sabihin ng asawa ni Ibrahim alayhi salam, utos ba ito ni Allah? Kung ganon kami ay susunod at magpapasakop. Subhanallah, dahil sa pagsunod nila, hindi pinabayaan ni Allah subhanahu wa ta'ala ang mag-ina na ito. Umiyak si Ismail alayhi salam, ang sanggol, at ang ginawa ni Hagar ay humingi siya ng tulong, tumakbo siya sa Sapa. May dalawang bundok, ang Sapa at Marwa. Pag pumanik siya sa bundok, naghahanap siya ng tao kung meron bang taong paparating para hingan ng tulong. At tumakbo siya ulit sa kabila, sa Marwa. At katotohanan na ito yung ginagawa natin pag nagpupunta tayo sa Hajj. Tumatakbo tayo sa dalawang bundok na As-Sapa at Marwa. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, Inna as-Sapa wal Marwa min sya'airillah, faman hajjal bayta o i'tamara fala junaha alayhi an yattawafa bihima. Katotohanan na ang bundok ng Sapa at bundok ng Marwa ay kabilang sa mga palatandaan ni Allah. Kung sino man ang mag-hajj, ay marapat kayong magtawaf dito sa dalawang bundok na ito. So si Hagar, ang ina ni Ismail alayhi salam, umihingi ng tulong, nagpapabalik-balik sa bundok, habang nagdudua siya kay Allah subhanahu wa ta'ala, Ya Allah, sagipin mo kami dito sa disyerto na ito. Dininig ni Allah subhanahu wa ta'ala at pinadala niya si Jibril alayhi salam na paluin mo ika ng pakpak mo ang paanan ni Ismail, at doon lumabas ang Ma'uz Zamzam. At doon lumabas ang tubig ng Zamzam na iniinom ng mga nag-hajj mula noon hanggang sa panahon natin ngayon kung makakapunta kayo doon. Subhanallah. Ang pangalawang pagsubok ni Ibrahim alayhi salam ay ang pagpapasakop. Kapalit nang nakikita niya ang kanyang pamilya na nasa delikadong sitwasyon. Na iniwan niya doon, na siya ay, kung titingnan natin, na si Ibrahim alayhi salam ay pinangakuan ni Allah subhanahu wa ta'ala na magiging ama ng maraming tao. Para bang sinabihan siya, Ibrahim alayhi salam, magiging ama ka, magkakaroon ka ng maraming anak. Pero naantala yung pagbibigay ni Allah subhanahu wa ta'ala at siya'y nagsabar at nagkaroon siya ng isang anak, inutusan naman siya na iwan sa disyerto. Subhanallah. Kaya ito ay kabilang sa inaalala natin taon-taon sa panahon ng Hajj. Pangatlo, sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ
Fandur mada tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Pangatlo mga kapatid sa Islam, sabi ng ating mga historiador, tagapag-ulat, si Ibrahim alayhi salam, pagkatapos niyang iwan ang kanyang mag-ina, si Hagar at si Ismail, ay bumabalik siya sa Syam. Na yun ay Syria ngayon. Subhanallah. Bumabalik siya doon dahil biniyayaan pa siya ni Allah subhanahu wa ta'ala ng isang anak doon. Wabasyarnahu bi Ishaq, na ang pangalan ay si Nabi Ishaq. At bumibisita lang siya kay Ismail alayhi salam. At doon siya naninirahan sa Syam. At nanaginip si Ibrahim alayhi salam, falamma balaga ma'ahu sa'ya, at nang si Ismail alayhi salam ay kinaya ng tumakbo, falamma balaga ma'ahu sa'ya, nagbibinata na, kaya ng tumakbo, ay nanaginip si Ibrahim alayhi salam. At ang panaginip ng mga propeta ay wahyo, revelasyon, utos mula kay Allah subhanahu wa ta'ala. At nanaginip siya, ya bunay, sinabi niya sa kanyang anak, o aking anak, inni ara fil manam, nakita ko sa panaginip ko, anni adbaruk, na kinakatay kita. Ano sa tingin mo? Subhanallah. Ito ay pag-uusap ng ama at ng anak, na marami sa atin ay magulang ngayon. At isa sa malaking suliranin ng magulang, sa tuwing meron kang hinihiling sa anak mo at hindi niya napagbibigyan. Totoo. Kaya napakataas ng pag-uutos sa Islam ng birrul walidain, na maging mabuti ka sa magulang mo, dahil masakit sa magulang yun. Dahil maraming nag-aakala sa atin na yung ating anak ay ating pag-aari. Subhanallah. Kung mapapansin natin, pagsilang ng ating anak, lahat desisyon mo. Kung ano kakainin niya, kung anong kulay isusuot niya, kung anong gagawin niya, lahat sinasabi mo. Dahil akala mo sa'yo siya. Pero habang lumalaki siya at nagbibinata, tinatanggihan niya na yung kulay na gusto mo, yung pagkain na gusto mo, yung laruan na gusto mo. Bakit? Pagpapatunay na hindi siya sa'yo. Hindi siya sa'yo. Siya ay pinagkatiwala sa'yo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya kung ikaw ay marunong magdisiplina ng anak mo nang ayon sa kagustuhan ng Diyos, pag hiniling mo sa kanya patungkol sa reliyon, ay kaagarang kanyang susundin. Pero kung ikaw ay abala sa negosyo, sa trabaho mo, lahat, at iniiwan mo yung anak mo na hindi mo tinuro yung suratul Fatiha, at hihiling ka sa kanya ng tungkol sa Islam, ano nga asahan mong kapalit? O ama, o ina? Ano? Pero si Ibrahim alayhi salam, tingnan niyo yung senaryo. Ya bunay, o aking anak, na naginip ako at nakita ko sa panaginip mo ko, na kinakatay kita. Ano sa tingin mo? Subhanallah, subhanallah. Ya abati. Kung mapapansin natin, kung nag-aaral tayo ng Lugatul Arabiya, ang normal sabihin, ya abi, o aking ama. Pero mas pinaganda ni Ismail alayhi salam, ya abati. Mas may lambing. O aking ama, tay, itay. Kung anong pinag-utos sa iyo ni Allah subhanahu wa ta'ala ay gawin mo, at makikita mo ako na magtitiis. Subhanallah. Inuutusan ka, nakatayin ako, kung yan ang maganda, kung yan ang tama, satajiduni insyaallahu minas sabirin. Makikita mo ako na magtitiis, o ama ko. Kaya walang pag-aalinlangan ang mag-amang ito ay lumabas kasama ang kanilang kutsilyo, kasama ang panggatong, at pupunta sila sa lugar na kung saan kakatayin niya yung kanyang anak na si Ismail alayhi salam. At sabi ng mga historian, nagtangkang pigilan sila ng syaitan sa anyong matanda, o Ibrahim, hindi ka ba naaawa sa anak mo? Bakit mo siya papatayin? Alam niyang yun ay syaitan na dahilan para hindi niya masunod si Allah. Ang ginawa ni Ibrahim alayhi salam, kumuha siya ng bato at binato niya. Huwag mo akong ilayo sa pagsunod, pagsamba ko kay Allah subhanahu wa ta'ala. Binato niya yun. Dahil pipigilan siya sa utos ni Allah subhanahu wa ta'ala na ialay niya yung kanyang anak na Ismail alayhi salam. Kaya ang katotohanan, kabilang ito sa ginagawa natin sa panahon ng Hajj, na tayo pag nagpunta ron, may tinatawag na jamarat. At yun ay sumisimbolo sa syaitan at hindi syaitan, na nagkakamali yung mga maraming tao. Na ang inaalala mo doon, liyashhadu manafi'a lahum
Magpunta kayo doon. Pag binabato mo yon, makikita mo kung paano naging masunurin si Ibrahim alayhi salam at ang kanyang anak. Kung paano nila sundin si Ibrahim at si Allah subhanahu wa ta'ala. So mga kapatid sa Islam, tingnan nyo yung tatlong pagsubok. Ang una, si Ibrahim alayhi salam, pinangakuan at binigay naman ni Allah subhanahu wa ta'ala, pero nasubok ang kanyang sabar sa paghihintay sa pangako ni Allah subhanahu wa ta'ala. Unang aral. Maaring may hinihiling kayo kay Allah subhanahu wa ta'ala at naaantala yung pagkabigay at nauubos yung inyong pasensya at hindi nyo na inaasahan na ibibigay yun ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ay mali. Katotohanan na may hadisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na may isang taong nasa paraiso na nagtataka, Ya Allah, ano itong mga biyayang ito? Ang sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, mga kahilingan mo sa dunya na inantala, na hindi ibig sabihin, hindi sa'yo nabigay sa dunya ay hindi mo makakamit. Yan ang una. Pangalawa, nang iwan ni Ibrahim alayhi salam ang kanyang mag-ina sa lugar na walang buhay, hindi ba't ito ay maliwanag na tiwala kay Allah subhanahu wa ta'ala? Subhanallah. Pag pinag-uusapan ng tiwala kay Allah subhanahu wa ta'ala, ang nasusubok dito sa madalas na pagkakataon yung mga taong negosyante. Na dumarating yung panahon na maaring pwedeng bumagsak yung kanilang negosyo at nangangamba ka. At pwedeng sa kawalan mo ng tiwala kay Allah subhanahu wa ta'ala, makagawa ka ng paglabag sa Kanya. Dahil nawawalan ka ng tiwala. Dahil maaring maubos yung kakainin mo, mawala yung titirhan mo, mawala yung sasakyan mo, at ang kapalit ng paggawa ng haram. Kaya ang pangalawa dito na aral na makukuha natin sa buhay ni Ibrahim alayhi salam, alin? Ay yung tiwala niya kay Allah subhanahu wa ta'ala na pag sinabi ni Allah, iwan mo dyan yung mag-ina mo, iwan mo yung mag-ina mo at hindi sila mapapahamak. Mga kapatid sa Islam, kung sa tingin mo mapapahamak ka sa pagsunod mo sa Islam, nagkakamali ka ng pag-unawa. Mga kababaihan, mapapahamak ka ba sa pagsuot mo ng hijab? Mga negosyante, mapapahamak ka ba sa pag-iwas mo sa riba? Kung ang tingin natin na ang pagsunod natin sa Islam ay dahilan para mapahamak tayo, nagkakamali tayo ng pag-unawa sa reliyon ni Allah subhanahu wa ta'ala. Pangatlo, ang pagiging Muslim ni Ibrahim alayhi salam. Pagsuko, ganap na pagsuko, pagtalima sa kagustuhan ni Allah. Kaya nga sinasabi ng ating mga ulama, kung nahihirapan kayo ipaliwanag ang kahulugan ng Muslim, alalahanin niyo ang buhay ni Ibrahim alayhi salam. Makikita niyo ang kahulugan ng Muslim. Siya yung ganap na nagpasakop sa kagustuhan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ang sumunod sa kagustuhan ni Allah subhanahu wa ta'ala. So sabi ng ating mga mu'arrikhin, tinuloy ni Ibrahim alayhi salam at ni Ismail alayhi salam ang utos ni Allah subhanahu wa ta'ala. Pumunta sila sa lugar na kung saan doon niya kakatayin si Ismail. At ang ginawa ni Ibrahim alayhi salam, kinuha ang kutsilyo at hiniwa ang liig ni Ismail alayhi salam at sinasabi ng ating mga tagapag-ulat, totoong kanyang ginawa. Subalit hindi pinahintulot ni Allah subhanahu wa ta'ala at tumigas ang kanyang liig. Pero totoo niyang ginawa, hindi siya nakaamba. Bagkus ginawa talaga ni Ibrahim alayhi salam. Para makumpleto, falamma atamma, sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, at nang nakumpleto ang kanyang pagsubok, dahil natapos niya. Tumigas ang liig at nagbigay si Allah subhanahu wa ta'ala na palatandaan na kuhain mo ika ang hayop na yun at yun ang ialay mo kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya tayo nagkukurban taon-taon. Bilang pag-alala. Kaya tayo nagkakatay ng hayop. Bilang pagpapalapit kay Allah subhanahu wa ta'ala sa pagkakapasa sa pagsubok ni Ibrahim alayhi salam. At nung nakapasa siya sa pagsubok, sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَائِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. Nung nakapasa sa pagsubok si Ibrahim alayhi salam, inutusan siya ni Allah subhanahu wa ta'ala na gawin ang Baitullahil Haram, ang Kaaba. Sino katulong niya? Si Ismail alayhi salam. Subhanallah. Baitullahil Haram, ang bahay ni Allah subhanahu wa ta'ala dito sa lupa, ang Kaaba. Nakapasa ka sa pagsubok, inutusan sila mag-ama na gawin yung Baitullahil Haram.
At pagkatapos nilang magawa yun, nagdua si Ibrahim alayhi salam ng napakahabang dua at isa ito sa dua niya. Pakinggan natin. Sinabi ni Ibrahim alayhi salam, Rabbana waj'alna muslimaini lak. O aming Panginoon, gawin mo ako at ang aking anak si Ismail alayhi salam na Muslim sa'yo. Wa min durriyatina ummatan muslimatan. At yung susunod na angkan namin, gawin mong mga Muslim. Wa arina manasikana wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim. At ituro mo sa amin kung paano mag-hajj at tanggapin mo yung aming tawbah. Gusto ko ipakita to mga kapatid sa Islam. Si Ibrahim alayhi salam ay ama na pagkatapos niyang masunod ang utos ni Allah subhanahu wa ta'ala, pagkatapos niyang gawin yung Baitullah al-Haram, yung Kaaba, nagdua siya. Yung dua niya, Ya Allah, gawin mo ako at ang aking anak na Muslim sa'yo. Mga kapatid sa Islam, kahit gaano ka pa kaabala sa mundo, hindi mo ba layunin na yung anak mo maging Muslim, yung susunod na henerasyon? Wallahi, anong pagsisikap ginawa mo na maging Muslim yung anak mo? Ano? Anong zikir na turo mo? Anong sura? Anong ayah? Sinasabi natin, mga kapatid sa Islam, pag pumunta tayo na Mindanao, pinagmamalaki natin na hindi kami nasakop sa Mindanao at nanatiling Muslim ang bansa, ang lugar na Mindanao. Alhamdulillah, tawfiqullah. Totoo ito. At ito'y pagsangayon ni Allah subhanahu wa ta'ala. Na hindi tayo nasakop sa pamamagitan ng armas. Totoo yun. Izza. Ito ay lakas na pinagkaloob ni Allah subhanahu wa ta'ala sa atin. Pero mga kapatid sa Islam, pumunta tayo ngayon sa Mindanao. Ano bang nakakarami? Ano bang mga tao doon? Muslim o hindi Muslim? Kristiyano. Kristiyanong nakakarami. Kahit sa lugar pa na sinasabi natin ng mga Muslim dati. Ang karamihan. Bakit? Hindi tayo natalo sa digmaan o sa pakikipaglaban ng armas. Pero dinawahan nila yung mga tao doon at na-overcome nila sa bilang. Mas marami ngayon ang Kristiyano doon kesa sa Muslim. Na hindi dati ganun. Bumalik tayo dito, mga kapatid sa Islam. Kung meron kang anak, 10 taon, 15 taon, 9 na taong gulang, nag-iisip ba tayo? 20 taon mula ngayon, o 30 taon mula ngayon, may masasalahan ba silang masjid dito sa lugar natin? Sa Mandaluyong, sa Makati, sa Quezon City? Ang tinatanong ko, mga kapatid sa Islam, anong paghahanda ang nagawa natin ngayon sa ating mga anak na susunod na sila ay mananatiling Muslim? Rabbana waj'alna muslimaini lak. Sabi ni Ibrahim alayhi salam, Ya Allah, o aming Panginoon, gawin mo akong Muslim, pati yung anak ko at ang mga durriyatina, pati yung mga susunod sa amin na henerasyon, gawin mo kaming Muslim. Ibig sabihin, si Ibrahim alayhi salam, nag-aalala sa mga susunod na mga tao kung paano sila magiging Muslim, na yun ay kabilang sa mga nawawala sa atin ngayon, yung pag-iisip sa kinabukasan kung mananatiling Muslim o hindi yung ating mga susunod na henerasyon. Ilan ang nagpaplano magkaroon ng masjid para sa kanyang anak na susunod? Gaano mo binantayin yung iyong anak sa Islam para manatiling nasa Islam? Wallahi lazim, pag hindi mo ginawa to, magigising tayo, maaari ang anak natin nalulun sa bisyo dito sa lugar na ito. Kahit walang Islam. O maaari, yung iniingatan natin na ating anak na babae, makapag-asawa ng hindi Muslim. Wal'iyadu billah. Ilan nakita natin? Bakit? Nawawala natin yung ating mga anak. Kung ganoon sa mga katuwid, mga kapatid sa Islam, si Ibrahim alayhi salam ay may kasaysayan na ginawang wajib ni Allah subhanahu wa ta'ala na alalahanin natin kada taon. Bakit? Anong dahilan? Para pangalagaan natin yung susunod na henerasyon na Muslim sa umma natin. Dahil kung hindi natin makikita yung ating obligasyon sa ating mga anak, sino yung susunod na Muslim? Kung hindi natin dinudua kay Allah subhanahu wa ta'ala na sila ay maging Muslim at sila ay manatili sa Islam dahil sa sobrang abala natin sa dunya. Wal'iyadu billah. Wa aqulu qawli hadha wastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Ang papuri kay Allah subhanahu wa ta'ala, ang siyang tunay at tanging nag-iisang Diyos. At naway ang kanyang pagpapala, pagpugay, kapayapaan ay mapasa ating mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ako'y sumasaksi na walang ibang Diyos na dapat sambahin maliban si Allah. At ako'y sumasaksi na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay kanyang propeta at huling sugo. Mga kapatid sa Islam, inuulit ko po, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yeah, alhamdulillah. Ako po ay lubos na nagpupuri kay Allah at pinahintulutan niya ang pagtitipon na ito sa kabila ng napakaraming pagbatikos. At alhamdulillah, ito'y pagpapatunay na si Allah subhanahu wa ta'ala qadirun ala kulli shay', ang may kakayahan ng lahat. Kasunod nito ay ang aking pasasalamat sa pagpapaunlak ng ating mga naging tagapagsalita at magsasalita pa mamaya. Ang aking pinakamamahal na guro, tinuturing na ama, Sheikh Omar Peñalver, Jazakallahu Khair. At si Sheikh Isa Javier, na napakaraming tanong, magkapatid ba kayo? Magkapatid ba kayo? Alhamdulillah, magkasama kami ngayon sa isang event. At syempre, ang ating tinitingala at ginagalang na maaring masasabi nating mga scholar sa panahon natin ngayon, si Sheikh Jamal Munib, Jazakallahu Khair. Mga kapatid sa Islam, narinig nyo ba sa media na hindi lahat ng Muslim ay terorista? Narinig nyo na yun? Hindi lahat ng Muslim terorista, pero lahat daw ng terorista Muslim. Ulitin nyo, isipin nyo ulit. Sa una, maganda pakinggan, hindi lahat ng terorista ay Muslim. Pero bakit daw lahat ng Muslim, ng terorista ay Muslim? Allahumma musta'an. Kaya nga ngayon, kung kukuha ka ng mag-aaral, grade 4, grade 3, 10 years old, at sabihin mo, bata, gumuhit ka ng doktor, iguguhit ka niya ng doktor. May stethoscope. At sabihin mo, gumuhit ka ng barel o ng pulis, lalagyan ka ng pulis, may lalagay niya, may barel. Gumuhit ka ng adik, lalagay patay, may barel, tas mayroong shabu. Pero tingnan nyo to, gumuhit ka ng terorista, ang idodrawing sa'yo, ikaw. Kasi kung wala yung takiya, wala yung mga sinusuot ng mga Muslim, hindi yun papasa sa test. Sasabihin, sino yan? Kailangan may bakas ng Muslim. Kailangan may balbas. Kailangan may simag, may gutra. Kailangan yung baril niya AK-47. Dahil yun ang na-mindset. At doon pa lang nila madidistinguish ang terorista sa ganong larawan. At hindi ko alam kung ako lang ang nakatanggap ng ganitong message sa Facebook na Ustad, ang Islam pala ay hindi kapayapaan. Nakatanggap na kayo nun? At kasunod nun, hubingit kumulang 20 aya ng Quran na nakalagay, patayin mo sila, digmayin mo sila, bombayin mo sila, gantuin mo sila sa Quran. At sasabihin nila, Ustad, paano ko ito maintindihan? Wallahi, ang masakit sa puso, nag-alinlangan ng isang Muslim na ang reliyon niya ay kapayapaan nga. Yun ang masakit, nag-alinlangan ka na ang reliyon mo kapayapaan. Bilang pang-una, mga kapatid sa Islam, pakinggan nyo isang tagpo sa buhay ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sila ay naghijra mula Makkah papuntang Madina. At sa Madina nakatakda ang unang talumpati ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, unang speech. At yung mga taga Madina interesado, propeta daw yan. Kaya umattend sila ng lecture na yon ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ano sabi nila?
Kasi nagpapakilalang propeta. Pakinggan natin kung propeta nga. Unang santa ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa Madina. Anong speech niya? Unang talumpati. Unang lecture. Anong sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya ayyuhan nas, afshus salam wa at'imut ta'am wa silul arham wa sallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bis salam. Subhanallah. Ito yung sinasabi niyong hindi kapayapaan. Sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, o sangkatauhan. Ang mga nakikinig ay karamihan hindi Muslim, mga Hudyo at Kristiyano sa Madina. O sangkatauhan, ipalaganap niyo ang salam. Subhanallah. Unang talumpati. Wa atimut ta'am, magpakain kayo ng pagkain. Wasilul arham, huwag niyo putulin ang ugnayan sa inyong mga kamag-anakan. Wasallu bil layli wan nasu niyam tadkhulul jannata bis salam. At magsala kayo sa gabi, yung walang riya, walang nakakakita. Habang ang mga tao ay natutulog, at papasok kayo sa paraiso ng may kapayapaan. Subhanallah. At ikaw ngayon mag-aalinlangan na ang reliyon mo ay reliyon ng kapayapaan. Wallahi mga kapatid sa Islam, unang mensahe para sa lecture na ito, huwag ka mag-aalinlangan na ang reliyon ni Allah ay reliyon ng kapayapaan. Allahumma antas salam wa minkas salam. Tabarakta ya dal jalali wal ikram. Ya Allah, ikaw ang kapayapaan. Mula sa iyo ang kapayapaan. Tabarakta, kapurihan sa iyo, ya Allah, ikaw ang tunay na mapagbigay. Mga kapatid sa Islam, ang pinakamabilis lumaganap na reliyon sa balat ng lupa ngayon ay ang reliyon mo, Islam. At welcome sa mga non-Muslim na kasama natin ngayon. At sinasabi natin itong balita, kung mag-Muslim ka man, dahil kasama ka sa maraming taong yumayakap sa Islam. At ayaw ito ng mga taong galit sa Islam, yung pagdami ng Muslim, paglaki ng bilang ng Islam, maraming may ayaw. Sinabi ni Allah yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nuri walau karihal kafirun. At gusto nila patayin ang liwanag ng Islam sa kanilang mga pananalita, at si Allah subhanahu wa ta'ala magpapatuloy ang kanyang liwanag kahit ayaw ng mga hindi mananampalataya. Kahit anong pagpigil. Pero dahil sa pinigilan o mayroong mga taong ayaw sa paglago, pagdami ng mga Muslim, ang nangyayari, nagkakaroon ng mga fitna, pagsubok, trahedya. Pwede ba mag-quote? Katulad na nangyayari sa Burma, wal-iyadu billah, sa Syria, at iba pang bansa na ang dahilan kaya may gulo dahil may Muslim. Nangyari yung fitna. Nasusundan niyo ako. Bakit? Dumadami kayo eh. Pag dumadami kayo, ayaw ng mga taong yun, pipigilan nila ang liwanag ng Islam, magkakaroon ng trahedya, fitna. Ngayon, merong mga grupo o individual nang makita nila ito na nangyayari sa mga Muslim, sundan niyo ako, hindi sila nanahimik. Sumigaw sila, nagsalita sila, umaksyon sila. At ayaw nilang naaapi ang Islam. Ayaw nilang pinapatay ang Muslim. Nagsasalita sila. Gusto nilang lumaban at umaksyon sila. Subalit may mga grupo ng Muslim, nakakaunawa ng reliyon, pinatigil sila, pinatahan sila, inawat sila, at nang sila ay inawat, patuloy sila sa pagsasalita, sa pakikipaglaban, at nakita nila ang maraming tao tahimik, binansagan nila, fa anta minhum. Yung mga nanahimik, kumukontra, inaawat kami, kabilang na rin kayo sa kanila. Kuffar na rin kayo! Murtad! Wallahi mga kapatid sa Islam, binabagalan ko ang aking pagkasasalita dahil ito ang isa sa pinakamalaking sakit ng ummah. Ano yun? Para mas maintindihan natin ganito, isang Muslim, nagtahajjud, nagqiyamul layl, nagsala ng 3 oras sa gabi.
At bukas, kinabukasan, makikita niya yung mga Muslim na hindi nagsasala, nagkakaroon ng pagmamalaki sa kanilang sarili. Ito mga to, hindi nagsasala. Ako nagtahadyod, nagqiyamul layl. Ganito nag-ugat ang kasalanan ng takfir o pag-aakusa ng kafir o murtad sa kapatid mong Muslim. Dahil sa merong kumilos daw, pakinggan nyo, sa kapakanan ng Islam ng mga Muslim, yung mga hindi kumilos, binansagan nilang kafir. Isinilang ng muli ang bagong kasalanan. Ano yon? At takfir. Ang paghahatol ng kafir. Na marami sa mga taong ito, mga kapatid sa Islam, hindi nagsunog ng kilay sa reliyong ito. Hindi naggugol ng panahon, hindi nagsikap. Saan kinuha ang kaalaman? Sa internet, sa YouTube, narinig lang, kinwentuhan lang, at bukas makalawa, sumisigaw, kafir si ganito, kafir si pulan, kafir si ganon, kafir ang grupo nito, hindi isang tao, grupo, kafir ang bansa na ito, pati bansa, hinahatulan ng kafir, kafir ang hari na ito, kafir ang presidente na ito, pati ikaw, nagpa-picture ka, selfie kay Duterte, kafir, nagpa-selfie kay Duterte, la ilaha illallah. Nangyayari hindi? Nangyayari. Kaya ang aking masasabi, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, paluwagin mo ang aking dibdib, gawin mo malinaw ang aming pagsasalita at maging dahilan ng pag-unawa namin sa paksang ito na napaka-importante. At kung hindi man natin nakikita ang importante ito, inshallah, darating din ang panahon na mauunawaan natin ang mga paksang ito. Ang takfir, mga kapatid sa Islam, ikhrajus syaks min dairatil Islam. Pag meron kang tao na nilabas mo sa Islam, yun ang takfir. Hinatulan mo na. O kaya, mahilig din sila gamitin yung salitang murtad. Irtadda yartad. Tumalikod na sa pananampalataya. Dapat natin ito maunawaan, mga kapatid sa Islam. Sa isang hadis ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na inulat o matatagpuan sa Bukhari na mismo si Usama ang nagulat. Sabi niya, kami ay pinadala ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa Juhayna, sa digmaan ng isang tribo, at natalo namin ang tribo na yon. Gera at nanalo ang mga Muslim, at bago matapos ang digmaan, meron isang lalaki na hinabol namin dahil ang kanyang isbada ay punong-puno ng dugo ng Muslim. Subhanallah. Dahil digmaan. Kasama ni Usama, ang isang Ansari, hanggang sa inabutan nila na yung tao na yung nakalaban ng mga Muslim ay nagtatago sa puno. At nang matagpuan nila sa likod ng puno, punong-puno ang kanyang damit ng dugo ng Muslim, muwahid. Mga nagsasala, mga Muslim, mga sahaba ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. At ang kanyang espada ay may mga dugo ng Muslim. Inambahan siya ni Usama ng kanyang espada. At pagkataas ng kanyang espada, kumislap ang kamatayan sa kanya dito sa taong ito. Nang makita niya ang espada na nasa taas, sinabi niya, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ano yun? Nagsyahada. Fa'ammal Ansari, yung kasama ni Usama, umatras. Bakit? Nakarinig na syahada eh. Pero si Usama, nagkaroon siya sa puso ng marahil, iiral din sa puso ng marami sa ganong sitwasyon. Ano yun? Bigla mong sinabi yung syahada, la ilaha illallah, dahil nakita mo yung espada, wala ka na magagawa. Wa anna Rasulullah, ngayon sugo na si Muhammad. Kanina pumapatay ka ng mga Muslim, yung espada mo punong-puno ng dugo ng Muslim, ngayon syahada. At tinuluyan ito ni Usama radhiyallahu anhu. Nagsasyahada. Nakarating sila sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kinikwento nila, ya Rasulullah, kami nagtatagumpay sa digmaan na yon.
at natutuwa ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahu Akbar. Subalit nung dumating na sa kwento, ya Rasulullah, mayroon nagtago doon, pero nagsabi na syahada at sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, at ano? Tinuluyan mo ba? Ang sabi ni Usama, opo ya Rasulullah. Anong sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tinuluyan mo ba? Pinatay mo ba? Opo ya Rasulullah. Kayfa laka bila ilaha illallah? Paano ka ngayon sa araw ng pag-uukom makikipagtuos sa la ilaha illallah? Pagkatapos niyang patayin yun, nagsasahada yung tao. Ya Rasulullah, sinabi niya yun, khawfan minal maut. Takot siya mamatay, ya Rasulullah. Asyakakta an sadri. Bakit binuksan mo yung puso at nakita mo doon takot siya sa kamatayan at hindi totoo yung la ilaha illallah? Kayfa laka bi la ilaha illallah? Paano ka makikipagtuos sa araw ng paghuhukom sa la ilaha illallah? Wallahi, hindi tumitigil ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nagngangatwiran si Usama. Kayfa laka bi la ilaha illallah? Inuulit-ulit to ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paano ka makikipagtuos sa la ilaha illallah? Ang sabi ni Usama, sana ngayon pa lang ako nagmuslim. Subhanallah. Sana hindi pa ako Muslim ng mga nakarang araw na yon. Dahil sa bigat ng pakikipagtuos sa akin ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa salitang kayfa laka bi la ilaha illallah. So mga kapatid sa Islam, iparating natin ito sa mga taong gusto makipaglaban at ang gusto nila patayin ay Muslim na hinahawakan nila sa balbas habang tatagpasin nila ang leeg. Gusto nila patayin, maaari, may bakas pa ng wudu. O gusto nila patayin yung mga nagsasala. Nangyari ito, hindi? Nangyayari ito. At ito ang hukom na galing sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paano tayo makikipagtuos sa la ilaha illallah? Mga kapatid sa Islam, isang tao lang to mula sa isang tribo na kalaban ng mga sahaba nung panahon ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pero ngayon, ang takfir hindi ganyan. Ang takfir, ang paghahatol ng kafir, nagaganap sa mga Muslim na nagsasala, sa mga Muslim na namumuno sa Islam, sa mga bansa, sa mga grupo. Ganito talamak ang kasalanan na ito. Merong pinagkaiba sa pagsasabi ng si Fulan ay kafir kaysa sa ang gawain ni Fulan ay kufur. Nakuha niyo ano pinagkaiba? Halimbawa, isang Muslim nagsudyod o gumawa ng shirk, yung gawain niya na yun ay kufur. Pero hindi siya kaagad humatol. Pero iba yun pag sinabi ng tao, kafir si Fulan. Magkaibang maliwanag, di ba? Pero marami pa rin hindi nag-iingat kahit na alam yung pinagkaiba na ito. Pumunta tayo sa akida, mga kapatid sa Islam, sa isang hadis na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Merong isang tao, biniyaan ni Allah subhanahu wa ta'ala ng magandang buhay. Man sabakakum, mas nauna sa inyo, kinikwento ito ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa mga sahaba radhiyallahu anhum. Meron na buhay na tao, mas nauna sa inyo, siya ay binigyan ng kayamanan ni Allah, at nang siya, bago pumanaw, naging mahina, kinausap niya daw yung kanyang mga anak. Ang sabi ng taong ito, ayyu abin kuntu lakum. Sabi niya, paano ba ako naging ama sa inyo? Sabi ng mga anak, napakabuti mong tatay. Kung ganon, pag namatay ako, ang sabi niya, sunugin niyo yung aking katawan. At pag nasunog na ang aking katawan, pinong abo na ito, ay abangan nyo kung kailan malakas ang hangin. Pag malakas na ang hangin, hatiin nyo yung abo, yung kalahati, isaboy nyo sa dagat, at yung kalahati, isaboy nyo sa disyerto, albar, sa disyerto at dagat. At dumating ang araw ng muling pagbangon, inutusan ni Allah subhanahu wa ta'ala ang dagat, ipunin nyo ang abo ng taong ito. Inutusan ni Allah ang disyerto, ipunin nyo abo ng tao ng ito, at binuhay siyang muli ni Allah. Imposible ba kay Allah? Kalla. Hindi. At humarap siya kay Allah subhanahu wa ta'ala.
At tinanong siya ni Allah, bakit mo ginawa yan sa katawan mo? Alam niyo sagot ng taong ito? Pakinggan niyo. Sabi niya, makhafatuka ya Rabbi. Ya Allah, dahil natatakot ako sa iyo, ika. Subhanallah. Nung sinabi ng taong ito, ya Allah, dahil natatakot ako sa iyo, pinatawad siya ni Allah, fadakhala al-jannah. Allahu Akbar. Pinatawad siya ni Allah subhanahu wa ta'ala, siya'y pumasok sa paraiso. Pakinggan niyo, sabi ni Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, ang taong ito ay nagkasala ng napakalaking kasalanan. Ano-ano yung kasalanan na yon? Kufur. Hindi siya nanampalataya kay Allah. Hindi siya naniwala sa kakayahan ni Allah. Hindi siya naniwala sa araw ng paghuhukom. Pinag-alinlanganan niya na kaya siyang buhayin muli ni Allah subhanahu wa ta'ala. Pero tinanong siya, bakit mo ginawa yon? Ang sabi niya, ya Allah, kasi natatakot ako sa iyo. May pananampalataya siya kay Allah, kaya lang hindi niya alam. Dito papasok yung jahal. Hindi niya alam. Lahat na ng dahilan para tawagin natin kafir ang taong ito ay meron. Pero bakit pinapasok siya ni Allah sa paraiso? Subhanallah. Bakit? Ang pinakamalaking letrang dapat nating tingnan dito, al-jahal min mawani'it takfir. Dahil hindi niya alam yun, huwag mo munang hatulan ng kamatayan at si Allah subhanahu wa ta'ala ang bahala doon. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, ito ang mga aya mga kapatid sa Islam. Huwalladhi khalaqakum faminkum kafiru wa minkum mu'min. Si Allah subhanahu wa ta'ala ang naglikha sa inyo at meron sa inyong kafir at meron sa inyong mu'min. Wallahu bima ta'maluna basir. At si Allah subhanahu wa ta'ala ang higit na nakakaalam. Sa isa pang aya, sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu idha darabtum fi sabilillahi fatabayyanu. O kayong mga mananampalataya, kung kayo ay sasali sa pakikipaglaban sa landas ni Allah, ay tiyakin nyo kung saan kayo sasama ang pinaglalaban ninyo. Wala takulu liman alka ilaykumus salama lasta mu'mina. At huwag nyo sasabihin sa mga taong nagsasabi sa iyo ng assalamu alaikum na ikaw ay hindi mananampalataya. Sino nagsasalita? Si Allah subhanahu wa ta'ala. Sa isang hadis ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at ito ay sinasabi niya sa khutbatul wida. Kailan yun? Noong panahon ng Hajj. Mga huling talumpati ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ang sinabi niya, la tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dikum riqaba ba'al. Pakinggan niyo to. Huwag kayong babalik sa pagiging kuffar sa pamamagitan ng pakikipaglaban nyo, patayan nyo sa bawat isa sa inyo. Sa isang hadis pa ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala li akhihi kafir faqad ba'a bi ahaduhuma. Ang daming dalil, subhanallah. Sino man magsabi sa kanyang kapatid na siya ay kafir, ay ang isa sa kanila ay totoong mapupunta sa gawaing kufur. Sa isa pang hadis ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza qala ar-rajulu halakan nas fa huwa ahlakahum. Pag sinabi daw ng lalaki ang grupo ng mga tao ay nasira na, ay siya daw ang mas sira kaysa dito. Mga kapatid sa Islam, meron bang matatagpuan na hadis sa Sahih al-Bukhari, inulat mismo ni Ali radhiyallahu anhu, at ito ay naganap sa Yemen, na ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay mamibigay ng mga kayamanan para sa ikagiginhawa ng buhay ng mga tao doon at ikalalapit ng loob nila sa Islam. Pakinggan nyo. At habang namimigay ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay may tumayo ikang isang tao na bakas sa kanya ang pagiging religyoso. Dinescribe yung kanyang izar, yung kanyang balbas, yung bakas ng sala, lahat. Mutawa. Mga galing ng Middle East. Religious na religious. Okay? At tumayo sa harap ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at sinabi, "I'dil ya Rasulullah." Subhanallah. "Ittaqillah." Tumayo siya sa harap ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam habang namimigay ng kayamanan. At sinabi niya, maging makatarungan kaya Rasulullah. Matakot ka kay Allah. Subhanallah, na nagmamalaki siya. At para bang sinasabi niya sa paligid,
Pati ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay hindi ko pinaliligtas. Ganun. Kung titingnan natin ano ginawa niya, malaking kasalanan. Binastos niya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wailaka awalastu ahaqqu ahlul ardi an yattaqillah. Sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hindi ba ako ang dapat na unang magkakaroon ng takot kay Allah dito sa lupa? Nagalit ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thumma walla ar-rajul, at hindi humingi ng tawad at umalis lang. Faqala Khalid ibn al-Walid radiyallahu anhu, ya Rasulullah, ala adrib unuqa. Si Khalid bin Walid, nakita niyang pangyayaring yun. Lumapit siya sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at sinabi niya, ya Rasulullah, gusto mo tagpasin ko ang leeg ng taong yan? Sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la, la'allahu yakun yusalli. Subhanallah. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wag! Bakit? Baka nagsasala yung taong yun. Yung taong yun baka nagsasala. Sumagot ulit si Khalid bin Walid, فَكَمْ مِنْ مُصَلٍّ يَقُولُ بِلِسَانِهِ مَا لَيْسَ فِي قَلْبِهِ. Ilan ng mga taong nagsasala sa dila lang pero hindi puso. Nangatwiran pa rin si Khalid bin Walid na, ya Rasulullah, baka hindi totoo yung sala nun. Ang sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni lam u'mar an anqiba qulubin nas wala an ashaqqa butunihim. Hindi ako inutusan na halukayin ang kaloob-looban ng mga tao, laman loob ng tao. Hindi ganyan ang utos ni Allah subhanahu wa ta'ala sa akin. Walakin al-hukum bidh-dhahir. Subalit ang paghatol ay para lang sa kung anong lantad na nakikita ng mga tao. Nakuha niyo yun kung anong punto ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? So, tayo, hindi natin obligasyon na tayo ay nagmamanman na wala tayong ginawa kundi abangan ng estado ng isang tao para hintayin na siya ay magkupor. Maraming gumagawa nito, wal'iyadu billah. Para silang naatasan ng gobyerno na bantayan mo yung mga taong yan, ha? Hintayin mo magkupor. Tapos i-announce natin, popost natin kaagad bukas. Meron ulit pangyayari, mga kapatid sa Islam, napakadami nito. Pero pagsabaran natin, para maunawaan natin ang gusto at mailagay natin sa puso natin na itong nagaganap na malaking kasalanan ngayon na paghahatol na kafir ay malaking pagbabawal o malaking kasalanan. At hindi hinayaan ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na mangyari nung panahon niya. Si Abdullah ibn Ubay ibn Salul, Ra'sul Munafiqin, noong panahon ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, may tao doon tinuturing na pinuno ng mga munafik, si Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Pagkagaling daw nila sa digmaan, ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ang taong ito ay nagsalita. Sabi ng mga scholar natin, ng mga sa Lugatul Arabiya, ito na daw ang pinakamasakit na pagpaparatang na ginawa sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alin yun? Ang sinalita nito ni Abdullah ibn Ubay ibn Salul na pinuno ng mga munafik, nagpapanggap na mananampalataya. Ang sabi niya, itong mga Muslim, kasi siya ay taga Madina talaga, originally. At nangangarap nga siya maging pinuno doon isang beses, pero dumating ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, naudlot yung kanyang pagiging leader. Maraming gantong kwento. Pagdating ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at mga Muslim, galing sa digmaan, sinabi niya, hindi ko na mababasa yun sa original sa Arabic, dahil poet yun na mahaba, pero ganito ang kahulugan. Itong mga Muslim, dumating sa Madina, pagkasaganahan, sila lang. Pagkataghirap, kailangan ng digmaan, kailangan nila ng pagkain, hinihila nila tayo para tulungan natin sila. Ito, pag narinig ito ng mga taong mahihina ang pananampalataya nung panahon ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agad na mawawalan ng pananampalataya dahil masyadong matalim ang mga pananalitang ito. Inulit ko. Ang sinabi niya sa mga taong mahihina pang pananampalataya, iyan si Muhammad at kanyang mga kasamahan, kailangan lang nila tayo pag sila'y naghihirap. Pag pagkasiyahan, sila lang ang nagpapakasarap. Subhanallah. Narinig ito ng maraming sahaba ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nakakarating sa propeta sallallahu alaihi wasallam ang ganitong salita, eksaktong nakarating sa kanya sallallahu alaihi wasallam. Ang sabi ng mga sahaba, ya Rasulullah,
Pahintulutan mo ako ulit. Ya Rasulullah, pahintulutan mo ako, tatapusin ko ang buhay ni Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Ang sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wag. Bakit wag? Kasi malalaman ng mga tao si Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaktul ashaba. Si Muhammad mapapabalita na pinapatay niya ang kanyang mga kasamahan. Okay. Masya Allah. Sa mga mahilig magdawa, magtatanong ako sa inyo. Hindi ba't number one question ng mga non-Muslim, bakit kayong Muslim ay nagpapatayan?